Eh alam niyo po kung ano ang ginagawa nung mga DDS. Kanino po? Kay Senador. O kay Senate President Tito Soto. Alam niyo kung ano ginagawa? Binibira. Pinipilit pabagsakin, pinipilit ipatanggal bilang Senate President. Ano kaya ang dahilan kung bakit po nagpipilit sila na matanggal, masira, maalis, masibak sa pagiging Senate presidency itong si Tito Soto? O sige, titignan ko yung mga komento ninyo ha. Kung alam nyo kung ano ang dahilan kung bakit nila sinisira ha. Kapit-bahay namin dati yan si Aguirre sa isang village sa Las Piñas, sabi ni SLK 6823. Sige nga, kung sino ho ang makakahula kung bakit nila pinipilit siraan si Tito Soto para matanggal, maalis sa pagiging Senate President, meron sa aking kiss o Valentine's. Hindi, tapos na pala yung Valentine's. Ako ang tingin ko naman po dyan, yan, tama, si Sir Jorge Edralin, si Sir Jorge na forthwith sa impeachment ni Sara Duterte. Yun naman po talaga Kung naalala nyo po, kung babalikan po natin, nung ang Senate President ay si Chis Escudero, nag-dribble ho. Kala mo basketball player, mga kababayan No? Dribble dito, pasa doon, hanggang sa kung saan napunta ang impeachment. Alam nyo, isa sa dahilan kung bakit natanggal ang respeto at ang tiwala ng taong bayan diyan kay Escudero, dahil po doon. At naungkat na nga po lahat, mga kababayan. Actually ang daming mga ebidensya at dokumento na nagsasabi na si Escudero daw ho ay may kinalaman doon sa mga insertion, etc. Pero nagtatanong tayo, bakit parang hindi natin naririnig? Bagkos ang ginagawa ng mga DDS lagi Martin Romualdez ng Martin Romualdez. Huwag tayong lumayo. Kay Tito Soto tayo, mga bossing. Pakinggan natin ang balitang ito at panoorin po. Tinawag na nuisance at publicity stunt lang ni Senate President Tito Soto ang petisyong inihaing indirect contempt petition laban sa kanya kaugnay ng kanyang mga pahayag sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, protektado ng freedom of speech ang kanyang mga opinyon. Diba? Kasi sinasabi na bumaba na at si Tito Soto doon sa Supreme Court. Mga kababayan, no? Wala po ba tayong karapatan? Kasi naman mga bossing, bakit to? Di ba? Kung maalala nyo, ilan daw po, mga boss chief sir, ilan daw ho? Ilan daw ho, mga kababayan, yung mismong naging appointee ni dating Pangulong Duterte doon sa Supreme Court. Siyempre ho, mga bossing, mapapaisip tayo, hindi kaya talagang isa sila sa dahilan kung bakit ayaw matuloy-tuloy yon. Ngayon si Tito Soto medyo may pagbana. Ngayon, sila Topacio, si Boy Talo, no? Hindi. Hindi lagi yung talo, yung kay Topacio. parang lahat ho ng narinig ko na kaso ni Topacio, mga kababayan, hindi naman lahat. Karamihan ng narinig kong kaso ni Topacio, puro olat mga kababayan. Ayun, kundi ho nandun sa Oblo, na na po, na hatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ho. Yung mga ganito lang ho to, kumbaga, inis at buwisit na lang po no? Sa administrasyon na to Kasi hindi manalo-nalo yung mga kliyente niya. So, nagdadamdam siguro. Di ba? Kami ng detalye sa Agenda Weekend Report ni Ryan Veloban ng Abante. Tinawag ni Senate President Vicente Tito Soto III na isang publicity stunt ang inihain na petition for indirect contempt laban sa kanya ng ilang abogado sa Korte Suprema. Ayon sa isang petitioners na si Attorney Ferdinand. Oo naman. Pangpapapansin lang. Pangpapapansin lang. Pero ako ho, naniniwala, alam nyo, na yung mga ginagawa nila na paninira at yung mga ginagawa nila na para matanggal sa pagka-Senate President itong si Tito Soto, ang dahilan po niyan is, kumbaga talagang gagawin ng maayos At susundin po ang konstitusyon ng Pilipinas, mga bossing No? Susundin, yun ang kinatatakot nitong mga ito. Dahil susundin
no, ni Senate President Tito Soto ang mga nakasaad doon sa konstitusyon ng Pilipinas na kapag ka lagpas 1/4 na o 1/3 na, 1/4 o kung ilan man, no, ang lumagda sa Kongreso, ay nako, diretso impeachment court na ang Senado. Na hindi ho natin nakita nung panahon ng si Chis Escudero, mga bossing, ang Senate President. Yan ang kinatatakot nila, mga kababayan. Yan ang dahilan kung bakit talagang inaagad po nila itong si Tito Soto. Pero mukhang malabo, mahihirapan mga bossing. Kasi parang wala na lang, pagpapasikat, pagpapapansin na lang itong mga ginagawa ni Topacio. Topacio, inihain nila ang nasabing petisyon dahil sa pagbatikos nito sa Kasama pa yung isang sigaw ng attorney. Yung isang sigaw na attorney. Ay, eto na BBM. Yung ganon, kala mo guns. No? Gwaping sana, sabi ni Jorge Edralin, gwaping sana kaso gabatsa daw yung butas ng ilong. Kapag ka nagsasalita, eto na PBBM. No, ipapa-impeach ka na namin. Sino yon? Yung attorney na yon. Malapit ka na naming ma-impeach. No, pagkapasok doon, hindi tinanggap. Dahil nga wala doon yung tatanggap. Mga kababayan, uwi ng luhaan eh. Dinadaan sa laki ng boses, dinadaan sa tigas ng boses para maniwala sa kanila ang mamamayang Pilipino. Pero may naniwala ba? Wala pa din ho, di ba? ruling ng Korte Suprema na nagdeklarang labag sa saligang batas ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Anya sumobra umano ang Pangulo ng Senado sa kanyang mga naging pahayag. Gusto naman. Kung maalala nyo ho, mga kababayan, si Tito Soto simula pa lang bago matapos o bago matuldukan yung impeachment nauna ni Vice Presidente, yung na-archive ho. Siya nagsasabi, rektahan, mga kaibigan ko yan, mga Duterte. Mga friends ko yan, mga Duterte. Pero gusto kong matuloy yung impeachment, hindi dahil pinepersonal ko sila, kundi dahil gustong malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan doon sa impeachment na yon. Diba? Kasi wala naman talagang silang nasagot ni isa man lang doon sa mga reklamo sa impeachment ng Vice Presidente. Lahat ho, mga kababayan, sinasabi nila, pinupolitika lang kami yan. Ganito lang yan. Naku, kasi si Inday Sara Duterte ang number 1 na kalaban nila doon sa sa 2028 election. Kaya ngayon sinisira na nila. Ganun lang. Pero yung totoong sagot, wala silang naisagot ho doon, mga bossing. Isama mo pa yung 16 na lawyer na hinar ni Inday Sara Duterte. Walang naidepensa para kay Sara Duterte. Di ba, Annalisa Oso? Kaya nga kung equal hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling ka. Oo, na mas magaling ka. Kung equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May dumulog sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema. Tapos basa na namin kayo. No? Natatakot kayo na masunod kung ano ang sinasabi o yung nakasaad doon mismo sa konstitusyon. Kaya ang ginagawa nyo, pinipilit nyong sirain yung Senate President dahil alam nyo, susundin ang konstitusyon ng Pilipinas. Yan lang yun, Topacio. Diyos ko naman, paligoy-ligoy pa tayo. Alam na namin kung ano ang estilo ninyo sa lahat ng bagay. Di ba? Alam namin kung ano yung mga kilos ninyo. Lahat walang kwenta. Lahat walang kwenta. Excuse me, mali yung ginawa ninyo in the exercise of its duties. Dapat po yung galangin. Tayo, parang bata tayo pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, nagdadabog tayo, napipikot tayo. Hindi. Totoo. Kayo mga DDS, naniniwala kami doon kapag ka hindi nakukuha yung gusto at kapag ka hindi napupwersa yung kanilang gusto, ayan, maninira. Kung ano-ano ang sasabihin, kung ano-ano ang iimbentohin, naniniwala kami sa inyo. Ganon ang estilo ninyong mga DDS. Di ba? Ang dami na nilang ipinangsira
Sa Pangulo pa lang ho, mga kababayan, lahat ng pag-iimbento, ako naniniwala ako kahit puro talo si Topacio, matalino ito. Pero dahil nga ang gusto nila, mapababa si Pangulong Bongbong Marcos, dahil sa gigil na, kumbaga, ang nagiging sitwasyon no kasi, lahat hindi na nila kinakaya Dahil ang nagiging tama lahat ng proseso Kaya nanggigigil ho. Totoo yung sinasabi ni Topacio, kapag hindi nila nakukuha yung kanilang gusto, ang gagawin nila, dadalihin nila sa mga paninira at sa mga imbento lang ho, mga kababayan. Kitang-kita naman, di ba? Po dapat ganun ang Senate President. Pero sa inilabas na pahayag ni SP Soto, tahasan niyang sinabi na walang sapat na batayan ang naturang petisyon. Wala lang. Totoo naman. Pagpapasikat lang. Sabi nung iba, alam mo Mark, kaya lang naman kinukuha si Topacio nung ibang mga kliyente kasi maingay Biruin mo yon, no? Alam mo, kaya lang naman si Topacio kinukuha ng ibang mga kliyente. Yung iba wala nang option, wala nang choice no? Si Topacio mahilig daw tumanggap ng mga ganyan. Which is na, pansin naman natin, parang gano'n naman talaga, di ba? O Tebes. Sino pa ba yung ibang kukuha? Kasi ang mga abogado, mga boss chief mo, sir, aalamin, pag-aaralan muna nila yung kaso nung kanilang ididepensa. Hindi po lahat basta bara-bara na lang. O basta, sige, basta babayaran mo ako, sige. Ang nakikita kong ganun, wag naman magagalit sana si Topacio sa akin, pero ang nakikita kong ganun na estilo, eto nga ho, si Topacio, no? O basta, ano ka, sige, okay na. Ganun Di ba? Ako yung lawyer ko, shout out kay Attorney Maynard Palela, inaalam niyan mismo, bago kami makapagkaso, umaabot na 1 buwan, tanungan, questionan, at minsan, kadalasan ang sasabihin, Mark, wag mo nang tatagal lang, no? Sayang lang panahon mo, Mark. Okay na, wag mo nang kasuhan. Ginaganon niya ako. Wala din kapupuntahan. Pero yung kapag alam niya na maipapanalo, tuloy. Yung kay Topacio parang hindi, wala nang aral-aral. Sige, sino yan? Tebes, dami pera. O sige, sino yan? Buloy, dami pera. O sige. Parang gano'n na lang ho ang basihan di ba? Sabi ni Sir Jorge Edralin, ang totoong abogado pag alam niya na may tulog ang kaso, di na tinatanggap ng matitinong abogado yan. Pero pag after lang sa pera, kahit alam na tatalo, tatanggapin ang kaso. Yan. Sensya na Topacio, pero ganyan ang nakikita ko. Anya ang simpleng pagpapahayag ng hindi pagsang-ayon o pagbatikos sa desisyon ng korte ay hindi maituturing na indirect contempt at dapat bilang abogado, alam daw dapat yon ni Atty. Topacio. Pagdidiin pa ni Soto, malinaw sa Rule 71 ng Rules of Court na ang indirect contempt ay tumutukoy lamang sa aktwal na humahadlang o nagpapababa sa administrasyon ng hustisya. Dagdag pa ni SP Soto, ang kanyang mga pahayag ay protektado ng freedom of speech sa ilalim ng Article 3, Section Sila nga kung ano-ano na mga pinagsasabi laban sa Pangulo Tapos kapag kayong mga nakasuhan, pagka nakita, ang putragis na mga yan, sasabihin, ay, parte ito ng aming freedom of expression o parte ito ng aming freedom of speech. No, ganyan sasabihin niya. Pero kapag kayong mga tama lang ang ginagawa, kung ano-ano na mga pinag-iimbento. Kaya nasasabihan ni Senate President Tito Soto na wala yan. Publicity stunt lang yan. No? Kumukuha lang ng suporta sa taong bayan upang sa ganon masira, maalis, matanggal sa pagiging Senate President si Tito Soto. At kung bakit, ano ang dahilan? Kasi nakikita nila na susundin ni Tito Soto kung ano po ang nakasulat at kung ano po ang tama at kung ano po ang sinasabi ng konstitusyon ng Pilipinas. Yun lang ho yun. Nagkukumahog na ho yung mga yan, mga boss. Bakit? Palapit na ang impeachment ni Sara. Diba? Pagka tumungtong ho ng Senado, yung impeachment at si Soto pa din po ang Senate President, mga kababayan, delikado sila. Doon na po magkakaroon ng tagisan
ng depensa, doon na po natin maririnig ang kanilang mga depensa. At tingin ko ayaw na ayaw nilang mapunta o dumating sa punto na gayon. Yung sinasabi nila na, naku, ready na nga po kami na makita yung yung kung ano po yung ebidensya nila laban sa Vice President. Mga nagmamadali, pero ang gusto i-archive lang yung impeachment. O, di ho ba? Mga nagmamadali, pero dribble yung impeachment. Ako ho, maniniwala pa ako na nagmamadali yan. Kung sila mismo ang magpupursige, halika, umpisahan na natin tong impeachment na ito kasi ready na kami sa mga depensa namin. Tapos, yung sinabing dribble, miski ho ako, sasabihin ko, hindi, tuloy na natin to para matapos na. Kasi po, ganun ang ugali ng isang tao. Pag alam mo na nasa tama ka, pag alam mo na tama at okay, at alam mong hindi ka gumagawa ng kalokohan, magmamadali ka. No? Para matapos yung problema na. Magmamadali ka na magpaliwanag. Sila po ba ganun? Hindi. Lahat po ng tingin nila na kaya nilang mabutasan, gagawin po nila. Kagaya na lang po nito. Kaya ho, pinapatanggal o kaya po sinisira. Kaya gusto nilang masipa sa pagka-Senate President. Kung maalala nyo, di ba, merong napabalita na may kudeta sa Senado nung mga nakaraang linggo. Dahil din doon na, mga bossing, yan din ang dahilan yan. No? Dahil takot sila na masunod kung ano ang sinasabi ng konstitusyon ng Pilipinas, mga bossing.